Okay po, ang atin pong mensahe ay sa pangalawang Timoteo chapter 4 verse 1 to 5. At ito ang pamagat ng mensahe natin, Preach the Word of God. Alam niyo ba, napaka-essential ng mensahe na to dahil sa panahon ngayon, bihira na ang mga tao na nagbibigay ng mensahe na patungkol sa Diyos ng buong linaw. Nagkalat na ho kasi ngayon ang mga false prophet, at sa panahon natin ngayon, ang declare ho, hindi na false prophet, kundi mga false teachers. Ang pinakamarami sa sanlibutan ngayon, mga false teacher. Yung mga nakakita lang, kumuha lang sa Bible ng napakaliit na message, dumampot lang sa Bible ng isang napakaliit na quotation or verse, ginawa na siyang doktrina. Tandaan nyo ho, pag nakapulot kayo ng maliit na katotohanan, hindi pa ho yan sagad. Dahil ho, ang Biblia ay naglalaman ng pawang buong katotohanan at hindi ho ng maliit na katotohanan lamang. Preach the Word of God. Okay. Sabi dito ho, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na lahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin niyan, napapanahon man o hindi. Himugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Marami na mga churches ngayon hindi na nagtuturo ng totoo. Maraming mga churches ngayon hindi na nagtuturo ng pawang katotohanan dahil takot na silang maka-offend ng tao sa simbahan. Naniniwala po ba kayo? May mga simbahan na dahil mayroong naka-attend doon sa simbahan na mayroong bagay na ganito, sasagasaan ng salita ng Diyos, hindi niya nababanggitin yung mensahe para hindi niya ma-offend yung tao. Ganun ba talaga ang disenyo natin? Hindi po. Mahirap, masakit, makasakit ng tao, pero kung yung makakasakit sa kanya, makapagpabago sa kanyang buhay, ituloy natin. Amen. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Marami ng mga tao gustong-gusto ng mga joke. Kaya nasimba sa simbahan. Bakit ka nagsisimba sa church nyo? Ay, yung pastor joker. Eh, yung pastor namin magaling sa magkwento ng buhay ng ibang tao. Hindi na Biblia kinukwento. Okay, yun daw ang ngunit ikaw, si Timoteo, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral, ang magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Yan ho ang mensahe natin. Sabi ni Pablo kay Timoteo, preach the Word of God. Okay, ang tanong, how should we preach the Word of God? May proper. So sa nabasa natin kanina, 2 Timothy chapter 4, 1 to 5, may proper na way kung paano ho mag-preach ng salita ng Diyos, at yun ho ay tatlo. Number 1, preach it with readiness. Kung mangangaral ka ng salita ng Diyos, kailangan prepare ka. Kailangan bago ka pumunta sa isang labanan, bago ka pumunta sa isang sitwasyon, na gagamitin mo ang salita ng Diyos, dapat yung sasabihin mo, dapat yung isi-share mo, dapat prepare ka. Amen po ba? Sabi doon, napapanahon man o hindi, ibig sabihin, kahit pa hindi ho, espesyal yung araw, kahit pa parang wala ka sa mood, wala kang hindi ka masaya o malungkot ka, o kahit anong sitwasyon o senaryo, sabi ng Panginoon sa iyo, ipangaral mo ako, wala kang magagawa, kundi i-share mo siya. Ano ang susi sa pangangaral ng salita ng Diyos? Paano? Kailangan lagi kang handa. May mga times sa buhay natin ho, na talaga hong susubukin tayo ng Panginoon, hindi mo ini-expect ang isang sitwasyon, tapos nandun ka sa sitwasyon na yon, nangungusap ang Diyos sa iyo. I-share mo ako. I-share mo ang mabuting balita, at yung mabuting balita i-share mo, kailangan prepare ka. Okay? Yan ang una. Kailangan handa. Kung hindi ka handa, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, lahat daw ng mga Kristiyano, responsibilidad natin mangaral, magturo ng mabuting balita, ng katotohanan sa ibang tao, pero ang requirements, kailangan handa ka. The moment na hindi ka prepare at nag-share ka, ang mangyayari, it's either mabash ka, or pangalawa, ma-out of context ka, pangatlo, ang pwedeng mangyari ho, tawagin kang false teacher. Okay? Ay, pastor, pwede pala ako mangaral kasi Christian ako. Pero ang kailangan, may requirements. Number 1, kailangan handa kang mag-share. Kailangan, kahit papano yung isi-share mo sa kanya, alam mo yung background.
at pinakamahirap pag-share sa isang tao kung yung isi-share mo sa kanya, hindi mo personal na experience. Paano ka magsasabi dun sa taong kaharap mo, ako ay ligtas na, kung hindi mo nga alam ang ibig sabihin ng word na kaligtasan? Okay? Pangalawa, sabi dito ho, how should we preach the word of God? Pangalawa, preach it with boldness. Okay, prepare ka na. Papunta ka na ngayon sa isang kaibigan, papunta ka na sa isang grupo. Yes, handa ka na. Kapatid, sa preparation na gagawin natin, kailangan samahan mo ang iyong sarili ng boldness. Pag sinabing boldness, hindi lang po yan katapangan, yan ho ay katatagan. Pag sinabing boldness ho, yan ho ay katikasan. Na kailangan yung dala-dala mong mensahe ng Panginoon, kailangan talagang sure ka na ito yung sinasabi at may magalit man o hindi, kailangan sabihin mo siya. Amen po? Preach it with boldness. Paano kaya ito? May senaryo, may isang sitwasyon, dinala ka ng Panginoon sa isang lugar kung saan espesyal yung okasyon. Pero ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon, yung mensahe na gusto ng Panginoon i-share o sabihin gamit ang bibig natin ay pagre-review. Itutuloy kaya natin o magdadalawang isip tayo sa sabihin natin, Panginoon, baka may ma-offend na tao. Baka Panginoon, magalit sa akin ng mga taong ito. Balikan ko lang, kapag ikaw ay messenger ng Panginoon, wala kang karapatan dapat sa sarili mo. Sino may karapatan? Yung Diyos na nag-utos sa iyo. Ito ho ang problema ngayon sa mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano sa panahon natin na hindi na ho matatapang. Sa Bible, yung mga disipulo ng Panginoon, sabi ng mga tao, mga Pariseo, mga Saduceo, wag kayong mangangaral patungkol kay Kristo. Lalo na sa sinagoga. Pero anong ginawa nila? Nangaral pa rin sila, pumapasok sila sa sinagoga. Pagdating nila doon sa pulpito, nangangaral sila patungkol kay Kristo kahit may magalit. Kahit may mga taong aayaw, at kahit may mga tao ho na hindi makikinig. Ang mga disipulo, alam nila kung sino nag-utos sa kanila. Yung boldness nila, yung tapang nila, hindi galing sa mga tao, galing sa Diyos nila. Kapatid, ang salita ng Diyos ay pinipreach na may tapang. Ang salita ng Diyos ay pinipreach. May tamaan man, may masagasaan man, may masaling man, kailangan mong i-preach ito dahil sino ang master natin? Panginoon at hindi tao. Preach it with boldness. Okay, pangalawa pa lang. Okay, paano yung pangatlo? Inuuna pa lang natin yung how kasi mamaya may why. Okay, pangatlo, dito tayo magtatapos dito sa how. Pangatlo, how should we preach the Word of God? Preach it with complete patience. Ito ho ang pinaka-kailangan natin ho mabitbit. Kapag tayo ho ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, yes, handa ka, prepare ka, matapang ka, may boldness ka, pero kapatid, wag mong hahayaan na pag ikaw ay pupunta sa isang lugar, magsishare ka ng salita ng Diyos, wala kang pasensya. Balikan ko lang ha, kailangan ho with patience. Kailangan sa isang mensahero ng Panginoon, mayroong baong pagtitiis, pagtsatsaga, at babalik pa rin tayo dun sa word na katatagan. Dahil hindi lahat ng babagian natin salita ng Diyos ay tatanggap ng salita ng Diyos, may mga tao dyan ho na aatras. May mga tao dyan ho na magko-comment, may mga tao dyan na aaray, at may mga tao dyan ho na hindi tatanggapin yung salita ng Diyos na binabahagi mo. Ano sabi ng Panginoon? Preach it with complete patience. Sabi ni Pablo kay Timoteo, mangangaral ka, pero sa pangangaral mo, hindi lahat ng mga taong nandoon ay pakikinggan ka dahil sa panahon natin ngayon, nung sa panahon nila Pablo, may mga taong ayaw na ng tunay na preaching. May mga tao nung panahon ayaw sa tamang katuruan. Dahil may mga tao nung panahon nila Pablo, ang gusto na lang marinig, yung gusto lang nila. Paano mo sa panahon natin ngayon? Kung ang isang simbahan nangangaral ng pastor, masaktan ka man o hindi, magalit ka man o hindi, pumunta ka dun sa simbahan na yon dahil yung simbahan na yon, ang pastor, ang totoong pastor ng simbahan na yon ay yung Diyos. Kasi yung pastor, wala ding magagawa, kundi sumunod lang sa pinasasabi ng Diyos. Amen no? Bihira na ngayon ang mga tao kung nagsasabi ng totoo dahil ayaw nila makasakit ng puso ng isang tao. Paano kaya yun, no? Pupunta na sa bangin. Pag ang isang nag-aakay ay bulag, paano mangyayari yun? So, balikan ko lang ha, pag nag-preach daw tayo ho, kailangan ho prepare, may readiness, kailangan ho, ano sabi sa pangalawa?
may boldness, at pangatlo, kailangan mayroon kang pasensya. May pasensya ka dapat sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil hindi lahat, babalikan ko lang, hindi lahat na nandyan ay tatanggapin ng salita ng Diyos. Sabi ko, kagabi nag-post ako, sabi ko, Lord, ang trabaho lang talaga ng pastor, ang trabaho lang natin mga Kristiyano, kumbaga parang nandun ka sa isang kabayo, dadaan ka sa isang lungsod, dadaan ka sa isang barangay, babanggitin mo lang yung pinasasabi ng Panginoon doon sa mga makikinig, sila yung maliligtas, pero yun doon sa mga tao na hindi makikinig, pumunta ka sa ibang bayan dahil marami pang hindi nakakapakinig. Mga kapatid, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, nagsisimba kayo, hindi para lang umupo sa simbahan. Alam nyo bang may responsibilidad kayo na pag-uwi nyo mamaya, ibahagi nyo yung inyong natutunan. Pastor, wala akong kakayanan kasi may trabaho ako, kasi busy ako, yung cellphone natin kayang tumagos hanggang ibang bansa para ipangaral yung mabuting balita. Amen? Amen po. Napakarami nagsi-cellphone. Okay, tandaan. Walang matututo kung walang magtuturo. Ang context, Biblia. Hindi ko sinasabi ito sa ibang part, baka may magsabi, Pastor, sa akin pagbabike, walang nagturo pero natuto ako. Hindi ito about sa pagbabike. Ang patungkol ito sa Biblia. Pag walang magtuturo, walang matututo. Yan ang context po nito. Ang sabi dito ho, walang mananampalataya kung walang mangangaral. Okay, saan natin nakuha yan? Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nalaman natin may Diyos dahil may nangaral. Ipagpasalamat natin yung mga tao na walang sawang nangangaral sa atin, ipinapaalala sa atin may Diyos, may Diyos, may Diyos. Pag may problema, may Diyos. Pag masaya, may Diyos. Kailan mo ba kayo nagkakaroon lang ng Diyos? Pastor, pag masaya lang, pag may pagsubok lang, hindi po. Anuman ang sitwasyon mo, may Diyos. Kasi hindi siya apektado ng ating mga problema. Ang daming mga challenges, pero sabi ko, Lord, may mga challenges, pero may Diyos. Eto, nakakatayo sa unahan, nandito kayo ngayon, may simba, may gawain. Bakit po nagtagumpay? Kasi may Diyos na tumulong doon sa mga tao ho, na nakakaranas ng mga pagsubok. Hindi natin alam. Alam nyo ba mga kapatid na may mga struggle yung mga nasa likod nyo? Alam nyo mga kapatid na nasa likod, may mga struggle yung nasa harapan nyo. Bakit siya nandito? May Diyos na tumulong sa kanya. Amen o? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Mga kapatid, mangaral tayo. Tayong lahat. Walang exempted po dyan. Pastor, konti lang po ang alam ko. Hindi mo kailangan ng maraming alam. Kailangan mo lang ang alam mo ay tama. Okay? Mahirap mag-share ng hindi tama. Mahirap magpalaganap ng fake news. Sa totoo lang po. Okay. Hamon, ito tayo magtatagal ho sa hamon. Preach the word of God. Yun ang pinakahamon natin. So, hindi lang pastor pala ang mga ngaral, hindi lang pala ho yung mga nakaupo lang dito, kundi lahat tayo mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, kailangan ipangaral natin siya dahil siya lang ang susi para magkaroon tayo ng pananampalataya, at siya lang ang susi para tayo ay maligtas. Kailan tayo naligtas? The moment na tayo nanampalataya. May mga struggle, may mga problema, at hindi yan basta-basta mawawala, may mga kasunod pa yan. Pero the moment na narinig mo yung mensahe ng Panginoon, narinig mong buhay ang Diyos sa simbahang ito, narinig mo na may Diyos na buhay, yung mga problema, nakakaya. Bakit? May nangaral. At may Biblia tayong binabasa. Okay, preach the word of God. Ngayon ho, ang sasagutin natin ay yung word na bakit. Bakit kailangan ipangaral ang salita ng Diyos? Una, ito ay kinasihan ng Diyos. Okay? At terminology na ginamit to sa ESV po, God breath. Itong Biblia, pasensya na kayo hindi ko para i-open po kayo Paano nyo itrato ang Biblia? Alam nyo ho, ang Biblia, ang tawag dito, God breath. Sa Tagalog, hininga ng Diyos. Yun yung parang literal na interpretation ng God breath, hininga ng Diyos, pero ho, ang malalim na kahulugan ng salitang God breath, ang salitang ito na Biblia ay galing mismo sa Diyos. So dahil ang Biblia ay galing sa Diyos, ito ay may kapangyarihan, ito ay may authority na pag ginamit mo, magkakaroon ito ng bisa. Kaya sabi ko sa inyo mga nanay, pag may mga anak kayong sutil, pasaway, huwag puro sermon nang yung alam mo lang. Gamitin mo ang Biblia dahil ang Biblia may kapangyarihan na mas malakas kaysa doon sa bibig natin. Amen po ba?
Pastor, yung anak ko, hindi ko na alam kung paano siya i-deal, paano siya aayusin, babaguhin. Hindi mo talaga siya kayang baguhin unless ipinangaral mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa kanyang buhay. Mahirap po magpalaki ng anak. Mahirap po, lalo na kung malalaki na ang anak, hindi na, paano magpalaki na malaki na? Mahirap. Pero ho, pag ginamit mo ang salita ng Diyos, vice versa, lalakas ka at mababago ang buhay ng anak mo kung iaasa mo siya sa Diyos. Amen? Ito ay kinasihan ng Diyos, may kapangyarihan, may authority, kaya ho, igalang naman po sana natin ang Biblia. Huwag po sana natin itong ilalagay kung saan-saan lang, kung paano tinitreasure natin yung mahalagang bagay sa buhay natin, itreasure natin ang Biblia bilang isang napakahalagang bagay na meron tayo. Ilang beses na itong sinunog, ilang beses na itong gusto kong sirain, wasakin, pero ho, iningatan ng Diyos, ngayon ho, meron na tayo nito, at napakarami ng translation. Kung ikaw ay Bisaya, meron ng translation ng Bisaya. Kung ikaw ay Inchik, meron na. Ganun ho kabisa, kamakapangyarihan ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay galing sa Diyos mismo. Ito ay kinasihan ng Diyos, yan ang pinakaunang reason, kaya kailangan ho nating basahin ang salita ng Diyos. Pangalawa, kapag kinabangan o magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Pangalawa ho, ito ay magtuturo o sa pagsaway sa kamalian. Mahirap na ngayon magsaway, no? Dahil yung ating motibo sa pagsasaway ay para mabago siya, maayos siya, pero tayo ho na nagsasaway, tayo pa mali. Parang grabe na ngayon ang panahon. At ang mga tao ngayon, wag sana hong ganito ang mga Kristiyano. Dapat ang mga Kristiyano hindi na maramdamin, hindi na matampuhin, dahil ang mga tao sa sanlibutan, maramdamin, matampuhin. Pag sinaway mo sa kamalian, magbabiolent reaction dahil hindi niya muna tiningnan yung motibo mo, yung puso mo sa kanya. Bagkos ang ginawa niya, parang atake. Inaano mo yung mali ko, inaano mo ako, kasi akala niya, galit ka sa kanya. Hindi ho. Ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Naka-package din na. Pag ang salita ng Diyos ang ating pinag-aralan, isinapamuhay, nakapackage din na ho ito. Tuturuan ka nito ho na umiwas sa mga bagay na masama, tuturuan ka nitong lumayo sa mga bagay na masama, tuturuan ka nitong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ko sa inyo ho, kaunting panahon lang ang i-stay natin sa mundo. Laging pinapaalala sa atin pag may namamatay, at sinasabi ng Panginoon sa atin, mamulat na kayo, hindi kasi kayo taga-mundo. Pansamantala lang kayo titira sa mundo. Ay lagi kasing sinasabi ng mga ang tawag dito, pilosopo, hindi, matagal ang buhay ko sa mundo, masamang damo ako. Kahit anong sama ng damo, mamamatay pa rin. Mga kapatid, saglit lang ang buhay. Mamaya-maya ka, nakaupo tayo dito. Sa mga susunod na 10 to 20 years, sino kaya nakaupo na lang dyan? Ano kaya ho ang kalalagayan ko? Kung aabutin pa ako nun, di kaya tanda-tanda ko na? Pupuli tayo ng Panginoon at ang salita ng Diyos nagsasabi, ang salita ng Diyos nagsasabi ng preparation. Hindi ka taga rito sa sanlibutan. Ang tunay mong tirahan, yung eternal na langit na inihanda ng Diyos. Paano mo malalamang may langit kung wala nangaral? Ang iba pang pilosopo, talaga bang mayroon? Nakapunta ka na ba doon? Tingnan mo. Diba? Ang mensahe pag-araw ng Sunday, hindi pa na umaabot ng 1 oras. Pero kung araw-araw kayo mag-aaral ng salita ng Diyos, para kayo nagsisimba araw-araw. Amen. Hindi pwede sa isang tao Sunday lang nagsisimba. Kailangan araw-araw. Bakit, Pastor? Sa isang araw, ilang beses kang kumain? 3, 5. Yung iba, 3. Pastor, umaga, tanghalian. Mayroon pa yung merienda. Kung ilan ang tanghalian umaga, mayroon pa yung merienda 3. Minsan nga 7. Umabot ng 7. Yan nga ang physical na katawan natin, inaalagaan natin araw-araw. Mayroon kang spiritual na katawan. At kailangan kung paano mo inaalagaan ng spiritual o physical na katawan mo, ganoon din dapat ang pag-aalaga sa spiritual na pamumuhay meron ka. Kailangan araw-araw kang kumakain ng salita ng Diyos dahil ito lang ho ang makakasatisfy sa ating mga espiritu. Amen po? Sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang maging ganap at handa ang isang lingkod ng Diyos sa lahat ng mga mabuting gawain. Yan ang reason. Yan ang reason ho kung bakit kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan, galing ito sa Kanya, at ito lang ho ang magbabago sa buong mundo. Okay? Isa pang hamon ho,
Huwag tayong matakot na ipangaral ang katotohanan kahit pa may masaktan. Amen po ba? Papayag po ba kayo doon? Kahit pa makasakit yung mensahe natin, papayag ka bang ituloy natin ang mensahe? Amen. Huwag kayong matakot na ipangaral ng katotohanan kahit pa may masaktan, kahit pa may magalit at may ma-offend na tao. Ano? Okay, sabi dito, may ma-offend man as long na alam natin tama ang ginagawa at sinasabi natin, tama ang motibo ng puso natin sa pangangaral, wag na wag kang mangangaral dahil mayroon kang pinatatamaan. Pastor, bakit tinamaan ako sa pangaral mo? Labas ako doon. Kung ang pinapangaral ko sa oras na ito ay purong mensahe ng Panginoon at tinamaan ka, hindi ako ang nagpatama sa iyo, pinatamaan ka ng Diyos. Amen. Ang sabi ko sa sarili ko ngayong araw na to, Lord, bibig mo lang ako. At kung ano yung sasabihin ng Diyos, sige, gamitin mo ang bibig ko, kahit may magalit. Alam niyo mo, ang daming pinatay na propeta sa Biblia, kasi ginawa sila ng Panginoon na bibig. Sabi ng Panginoon kay Nathan, Nathan, pumunta ka kay David, ikaw ang magiging bibig ko, ikaw ang magiging mouthpiece ko. Sabihin mo kay David, mamamatay ang anak niya. Pupunta ka sa hari, yung hari na may kakayanan papugutan ka ng ulo, yung hari na may kakayanan automatic ipapatay ka on the spot. Pero sabi ni Nathan, sige po. Pagharap ni Nathan kay Haring David, sabi niya, mahal na hari, nagkasala kayo sa Diyos, at ang kaparusahan ng kasalanan niyo, mamamatay ang anak niyo. Kung ikaw ang mensahero ng Panginoon at yun ang daladala mong mensahe, papayag ka? Baka sabihin mo sa Panginoon, Lord, wag na lang. Pwede bang iba na lang? Hindi po. Pag ikaw ang inuutusan ng Panginoon, kahit maka-open, kahit makasakit, kahit may magalit, ituloy mo. Kasi mensahero ka ng Panginoon. Amen. Mensahero tayo ng Panginoon. Tama ang motibo ng puso at isip natin at lalo na, tama ang mandato na sinusunod natin. Kung utos lang ng tao, pwede natin mong hindi sundin. Pero kung utos ng Diyos, kapatid, wala kang magagawa kundi sumunod. Kasi ang tawag sa iyo ng Panginoon, messenger. Ang tawag sa iyo ng Panginoon, anak. Ang tawag sa iyo ng Diyos, lingkod niya. Amen, no? Sabi sa mga disipulo ng mga Pariseo, mga Saduceo, huwag na kayong mangangaral patungkol kay Jesus na yan. Sabi ng mga disipulo, kayo na magsabi kung alin ang tama, ang sumunod sa inyo na tao o sumunod sa Diyos na nagsabing ipangaral ng kanyang anak. Alam nyo ho, pinalatigo yung mga disipulo, pinakulong, pinalatigo, binagbantaan, pero alam nyo mga disipulo, sabi nila, wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa kundi sumunod sa Diyos, kahit pa ikamatay nila. Yung mga disipulo, kaya sila pinatay dahil nangaral sila ng totoo. Ang iba sa kanila, pinugutan, ang iba nilagari ng pahati, ang iba ho, prinito. Grabe yung kamatayan ng mga disipulo. Ngayon ho, mga Kristiyano, masabihan lang ng ganito ganyan, para na rin bang maramdamin. Hindi ho, dapat sa mga Kristiyano, hindi mga balat sibuyas. Dapat ng mga Kristiyano, sabi ng iba, maging balat buhaya. Parang ang sama ng terminology, no? Pero ho, symbolically speaking, tayo mga Kristiyano, hindi porke may kumanti sa atin, papatulan na agad natin. Wag na wag mong papatulan yung mga tao pupunta sa kapahamakan. Kaya pag pinatulan mo sila, dalawa na kayo mapupunta sa kaparusahan. Amen? Tandaan nyo, si Satanas, hindi papayag na siya lang mapunta sa impyerno kasi siya talaga pupunta doon. Anong gagawin ni Satanas? Mag-aakay siya, magyayakag siya. Kung hindi niya kaya mag-akay, magyakag, pipilitin niyang makuha ang isang taong ligtas na para maisama niya sa impyerno. Papayag ka ba nun? Hindi tayo papayag nun. Okay? Isip natin at lalo na tama ang mandato na sinusunod natin. Ipangaral natin ang salita ng Diyos at ni Jesucristo sa tulong ng banal na Espiritu, napapanahon man o hindi. Napapanahon man o hindi, makakasakit man o hindi, may magagalit man o hindi, ipangaral mo ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang makapagbabago ng buhay ng tao at tanging paraan para mabago ang mundong ito. Tandaan nyo, tayo mga born again Christian. Pag sinabing born again Christian, isa ka na nakipag-isa kay Kristo, dapat wala na yung lumang pagkatao natin. Bago na dapat ang mindset natin. Kung ang mindset mo lang dati, Lord, mahirap ako, mamamatay akong mahirap. Grabe mindset yun. Inaalokan ka ng paraan, pagpapala para lumaya ka sa kahirapan, pero dahil ang mindset mo, dito ako isinilang, dapat dito ako mamatay. Yung mindset na yon, nung tinanggap mo si Jesus Christ, winasak yun ni Jesus. Pinalitan tayo ng bagong mindset, at yung mindset na yon,
tinuruan tayo at pinaalala sa atin, you are the image of God. Amen no? Dati kasi hindi natin alam na tayo ay Imago Dei. Pag sinabing Imago Dei, larawan tayo ng Diyos. Kaya nung panahon, pag may mga tao na inaway tayo, minumura lang natin. Pag may mga tao na kagalit tayo, minumura lang natin. Bakit po? Ang pagkakilala natin doon sa tao ay mababaw. Pero nung naging Christian ka, alam mong Imago Dei siya, ibig sabihin, larawan siya ng Diyos. Ang tao na yan nakaharap mo, nasa harapan mo, ay larawan ng Diyos. Then mag-iingat ka ngayon para sumpain, hamakin, umurahin yung tao na yon dahil alam mo, larawan siya ng Diyos. Kapatid, ang identity mo, ikaw ay anak ng Diyos. Kung hanggang ngayon sa sarili mo, mindset mo, Lord, napakahirap ko, wala akong kakayanan, hindi ko kaya, yung mindset mo hindi pa rin nababago. At yung mga tao na bago na mindset, yung dating hindi nila kaya, ngayon kaya na nila. Yung mga tao kung hindi kaya magsalita sa unahan, nakakapagsalita na ngayon sa unahan. Yung mga tao na hindi kaya mag-lead, ngayon nagli-lead na. Bakit po? Nabago ang kaisipan simula nung sila'y na-born again. Si Jesus Christ ang pinakasusi para magkaroon tayo ng bagong pagkatao. In conclusion, sabi dito, ang utos na ipangaral ng salita ay mananatiling isang mahalaga at pangmatagalang mandato para sa simbahan. Pag sinabing simbahan, ikaw at ako ang kausap dito. Tayo ho ang nagko-compose, tayo ho ang bumubuo sa isang simbahan. Nangangailangan ito ng pangako na ipangaral ang ebanghelyo ng may kalinawan. Number 1 yon. Kaya kailangan prepare tayo dahil pag nangangaral ka ng salita ng Diyos, kailangan malinaw. Ano? May paninindigan with boldness. Sabi dito, may panindigan, ibig sabihin may katatagan, may katapangan, at habag. May compassion. Kailangan pag nangangaral ka, kaya ka nangangaral dahil ang motibo mo, i-share yung mabuting balita at yung pag-ibig ng Diyos upang matiyak na ang nakapagpabagong mensahe ni Jesucristo ay patuloy na umabot at makaapekto sa mundo. Ang salita ng Diyos ho, pag hindi ito in-apply ng isang pamayanan, ng isang barangay, ng isang city, wala hong magbabago dun sa city. Subukan nyo ho na i-apply ang salita ng Diyos sa isang city, magbabago yung lugar. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri, preach the Word of God.